Muli po ay magandang gabi po sa atin pong lahat po. Welcome po sa atin pong online Bible study. Sa atin pong pagsisimula, tayo po ay umawit po. Awitin po natin ang palasyo sa Kahit nakubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit ay naghihintay ang kaharian ditong lantan. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad saklang. Walang sarili, pirahang tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tulong. Pansamantala naglalakbay dito hanggang umato sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit. At habang kanina po ay tinitingnan ko din po ang ilan po mga kapatid na regular po na nakakapag-attend po. Marahil po ay minsan pa po tayong umawit. Awitin po natin ang bayan na kay dilag. Isang lupaing kainam na ngayon
magkakatipon tayo roon. Bayan na Marila, na tahanan ng Panginoon. Awit natin ay di huhumpay sa tamis ng pagsasamahan. Ang papuri aalingaw-ngaw sa langit magpakailanpaman. Bayan na kay dilan, magkakatipon tayo. Bayan na Marila, na tahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal. Pinagpala at pinagyaman. Bayan na kay dilan, magkakatipon tayo roon. Bayan na Marila, na tahanan ng Panginoon. Para po sa ating pong opening prayer po, kausapin po natin si Brother Anthony po, na pangunahan po tayo. Sige po, tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat, nagpapasalamat po kami, Ama, sa pangunguna at paggabay po sa maghapon po na nagdaan, at sa oras pong ito, Ama, na lumalapit po kami sa inyo sa humihingi po ng kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang po at mga kasalanan, at humihingi din po ng patnubay, lalong-lalo na po sa pag-aaral po namin ng inyong pong mga salita. Ingatan niyo po kami at patnubayan po. Ang amin din pong internet connection ay tulungan niyo rin po at patnubayan, nang sa gayon po wala pong maging hadlang sa pakikinig po namin. Ingatan niyo po ang mga kapatid namin habang kami po ay nasa aming mga tahanan at nag-aaral po sa inyo pong mga salita. Ingatan niyo rin po at patnubayan po ang inyo pong anak na gagamit. Maraming salamat po, Ama. Ito sa matiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ay isang mabiyayang gabi po sa atin pong lahat. At ngayon po ay ihanda na po natin ang ating pong mga puso, ang ating pong mga kaisipan, maging ang ating pong mga notes, dahil ito po ay isang pag-aaral sa pagpapatuloy po natin sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, at akin na pong ibibigay sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi po mga kapatid. Check ko lang po kung maayos po yung dating ng ating audio sa lahat po sa atin. Medyo mahina. Mahina ba? Mahina? Medyo mahina nga po, brother. Pero naintindihan naman. Ano ba ang magandang gawin? Ilalakas ko yung boses ko o meron akong kailangan i-adjust? Baka need lang po. Brother Wilson.
Sige, para hindi naman para maging maayos, ayusin ko lang sandali yung aking audio. Yan, Brother John, okay na ba yung sound, yung audio? Opo, Brother Wilson. Okay. Okay na po. Okay po, sige po. Magandang gabi po sa ating lahat at mas maganda po kasi yung mas maayos po yung ating audio and yung ating online Bible study. At para po sa ating pag-aaral, magpapatuloy po tayo dito sa 1 Thessalonians at ngayon naman po ay tatalakayin natin yung verse 5 ng chapter 1 hanggang verse 10 kung loobin ng Panginoon. At ito ay akin munang babasahin bago tayo manalangin. Kung paano ang aming ibanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. At kayo nagsitulad sa amin at sa Panginoon, nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Ano pat kayo'y naging uliran ng lahat ng nananampalataya na nga sa Macedonia at na nga sa Akaya. Sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako at natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anuman. Sapagkat sila ang nangagbalita tungkol sa amin, kung paanong nangapasok kami sa inyo, at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan, upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay, at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga, na nagligtas
sa atin mula sa galit na darating. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo ay saglit na manalangin. Ama, salamat po sa patuloy na pagkakaloob niyo po sa amin ng ganitong mga pagkakataon na kami po ay makapagpatuloy sa aming Bible study, sa pag-aaral sa iyong mga salita, sa kabila ng kami po ay physically ay magkakalayo. Inihingi po namin ang iyong pangunguna, pag-iingat, at pagpapala mula sa iyong mga salita. Lukuban mo po kami ng iyong Santong Espiritu nang sa ganun po ay lubos naming makita ang mga katotohanan sa iyong mga salita. At ito po ay amin pong magamit sa aming mga buhay sa iyong iglesia. Salamat po. Ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo at dinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay po. At maliwanag po dito sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral, noong mga nakaraan ay nakita po natin sa ating pag-aaral ang layunin ng sulat ni Pablo. Isa sa mga layunin ng sulat ni Pablo ay ang to encourage the infant church. At ganun din naman ay pasalamatan dahil sa kanilang pananampalataya, pag-ibig at pag-asa na mayroon sila. At nakita rin natin na sa nagdaang pag-aaral natin ang kahalagahan din ng mga kasamahan ni Apostol Pablo sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. At dito po sa bahagi na ating binasa, una ay nais ko pong tignan natin kung paano naipangaral o sabihin na natin naging matagumpay ang pag-evangelize ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasama sa lugar ng Thessalonica. Mahalaga po na makita natin ang mga naging panuntunan at katotohanan kung paano naging matagumpay ang pangangaral ng Ebanghelyo sa Macedonia o sa Thessalonica. Sabi ni Apostol Pablo, kung paanong ang aming Ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Mahalaga po na makita natin ang nais na ihatid ni Apostol Pablo. Nagiging epektibo ang Ebanghelyo ayon sa kanya kung titignan natin kung ating pong pagbubulay-bulayan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, for our gospel came not. No? Kung paano ang aming Ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Not only in words. Although, alam niyo po, napakahalaga na ang salita, no? Yung pagbabahagi to evangelize
Although sinasabi ng iba ay action speak louder than words, tama po yun. Pero alam niyo sa pag-evangelize, napakahalaga ng salita, yung word. Kailangan masambitla ang ebanghelyo. Sabi nga ni Pablo, I am not ashamed to preach the gospel, for this is the power of God. Kailangan itong i-share, kailangan itong ibahagi. At sapagkat ito ang makapangyarihang mensahe. Mahalaga na ma-deliver natin ito ng maliwanag ang ebanghelyo. Sa Roma 10, maliwanag na sabi niya, paanong may sasampalataya kung walang mangangaral? Kaya kailangan siyang i-preach, kailangan siyang ituro, kailangan siya na ibahagi. At sinasabi rin doon sa Roma 10:17 na faith cometh from hearing God's word. Kaya mahalaga itong sinasabi ni Apostol Pablo sa bahaging ito na sinasabi niya sabi niya kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. At kung titingnan natin, merong negative aspect. Kasi sabi niya, hindi sa salita lamang. Came not unto you in word only. Meron siyang tinutukoy na negatibo na pamamaraan ng pagbabahagi ng ebanghelyo. Bagamat ginamit niya yung salita lamang. Siguro para lubos nating maunawaan yung gusto kong sabihin dito sa Colossians chapter 2 verse 4. Colossians chapter 2 verse 4, ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ito'y sinasabi ko upang wag kayong madaya ng sino man sa mga pananalitang kaakit-akit. Sabi niya doon sa Thessalonica, hindi sa salita lamang. Sapagkat noong panahon na yon, maraming mga eloquent, mga magagaling, mga retoriko na nagbabahay-bahay at nangangaral. Subalit, sinasabi ni Pablo rito, gumagamit sila ng mga enticing words. Mga pananalitang pang-akit. Kaya napakalaga rin na makita natin yung para maipangaral na buong kapangyarihan ng salita ng Diyos, manalig tayo purely doon sa salita, doon sa kapangyarihan ng mensahe ng Ebanghelyo. At sinasabi rito yung may mga iilan o maaaring sa loob ng iglesia ay may mga nangangaral ng gumagamit ng enticing word. Yung tinignan ko po yung meaning ng enticing word means man's wisdom. Ito ay karunungan ng tao
At sa unang Korinto, makikita po natin, unang Korinto, Kapitulo 2, dito sa versikulo 4 hanggang versikulo 6, sinasabi po rito, sabi ni Pablo, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 6. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ng mga may kapangyarihan sa sanlibutan ito, na ang mga ito'y nauuwi sa wala. Sabi dun sa verse 6, come to not. Walang bunga. Sapagkat ang kanilang pangangaral ay mula sa karunungan ng sanlibutan ito. Tinatawag natin kung minsan sa ating panahon, tinatawag natin na head knowledge. Napakahalaga noong pagsasalita sa pag-eebanghelyo, sa pag-evangelize. Subalit, marapat lang na ang ating pagsasalita ay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Although dito ay ginamit sa verse 4, yung sinasabi rito, and my speech and my preaching was not with enticing word of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Yung salitang demonstration. Yung salitang demonstration, ito ay ibig sabihin, they show, nakikita, display, yun yung salitang demonstration. Na mayroong patunay, yun yung sinasabi sa Roma 5:8, but God. Ang sabi ron ay ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Mayroong patunay, mayroong pagpapahayag. At ako'y naniniwala na ang tinutukoy dito, ang tinutukoy dito ay ang kapangyarihan ng Espiritu sa ating pangangaral ng Ebanghelyo. Napakahalaga noong ating motibo. Sapagkat kung ang ating motibo ay para lang sa ating sarili at para purihin tayo ng tao, ang sabi ni Apostol Pablo sa versikulo 6, ang mga ito'y mga uuwi sa wala. No fruits. At walang maliligtas. Kaya napakahalaga nitong bahagi na sinasabi ni Pablo na dumating sa inyo ang Ebanghelyo hindi sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo. Meaning, alam natin na ang Espiritu Santo ang siyang
lubos na nakakaalam ng mga bagay na espiritual. Sabi nga dito rin, dito sa ating 1 Corinthians 2, dito sa verse 13, ang sabi rito ni Pablo, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Tingnan po natin yung sinasabi ni Pablo rito. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya napakahalaga po ng pagkilos ng Espiritu. At alam po natin yan na nagiging epektibo ang pangangaral ng Ebanghelyo pagka ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa nangangaral at sa mga inaaralan. Subalit kung ito ay ayon lamang sa karunungan na nagmumula sa tao, kung minsan natatakpan lang ang Ebanghelyo. Sapagkat ang mga tao ay madalas ang kanilang mga itinuturo, yung mga do's and don'ts. Siguro, bumasa po tayo ng mga ilang talata pa. Dito sa Mateo 15, talatang 9. Yung pagtuturo ng good works. Yun ang nakakalungkot sa panahon natin. Hindi po. Dito sa Matthew chapter 15, verse 9. Ang sabi po rito, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Although dito ang ating Panginoong Yesus ang siyang nagsasalita. At mas binibigyan ng pagpapatibay yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Yung paglabag sa mga salit-saling sabi. Ito yung mga utos ng tao. Kaya ito yung man's wisdom. Kung minsan ito yung nagiging dahilan bakit natatakpan ang Ebanghelyo, ang biyaya ng Diyos, sapagkat mas nabibigyan diin yung gawin mo ito, huwag mong gawin yon. Sabi nga sa Colossians 2, siguro balikan natin yung sa Colossians, para na sa ganon ay maging maliwanag sa atin at maging mabunga ang ating pangangaral ng Ebanghelyo at hindi ito matakpan ng mga maling o masabi natin na mga katuruan, bagamat ginagamit ang Biblia, ito ay nakabatay sa gawin mo ito, wag mong gawin yun. Maging ganito ka, hindi maging ganito. Sabi rito sa Colosas 2:23, siguro basahin ko na yung 20. Sabi niya, kung kayo'y nangamatay nakalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, bakit nawaring kayo'y
nangabubuhay pa sa sanglibutan. Kayo'y nagpapasakop pa sa mga palatuntunan, gaya ng huwag dumampot, na huwag lumasap, ni huwag umipo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang mga bagay na iyay katotohanan mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Mga kapatid, dito sa sulat ni Pablo, maalaga na ang sabi niya kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan. Napakahalaga na sa ating pangangaral ng ebanghelyo ay mag-focus tayo doon sa biyaya, sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat yun ang maaring kung sila'y sasampalataya, magiging sapat iyon para malabanan nila ang hilig ng laman. Kaya maliwanag na yung turo ng mga tao, turo ng sanlibutan, ito ay tumatakip sa tunay na mensahe ng magandang balita na si Kristo sa kanyang pag-ibig sa tao ay inialay niya ang kanyang buhay. Siya ay namatay doon sa krus, inilibing at muling nabuhay upang sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa kanya ay makakamtan ang tunay na kaligtasan. At yan, ang mensaheng dumating sa Tesalonika. Punong-puno ito ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sapagkat ang ebanghelyo ay hindi lamang siya information, but it is bring transformation. Kaya preaching the gospel is not preaching good word. Preaching the gospel is preaching God's word. At napakaliwanag niyan na hindi tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti. At lalong-lalo na hindi tayo maliligtas sa isang relihiyon. Maliligtas tayo sa pananampalataya sa ginawa ng Diyos. Ano ang ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Naghirap at namatay doon sa krus. Kaya napakahalaga noong sabihin natin ang ebanghelyo. Preach the gospel. Pero gusto ko rin bigyan diin yung sinabi ni Apostol Pablo kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Nakita natin yung negative. Hindi ito sa karunungan ng tao. Hindi ito sa head knowledge ng tao. Kundi ito ay, sabi niya, dumating sa inyo sa salita lang. Kundi, sabi niya, but also in power and in the Holy Ghost. Hindi natin pwedeng sa Christian vocabulary, sa Christian life, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung kapangyarihan at ang Espiritu Santo.
sapagkat yan ang ipinangako niya. Yung mga spiritual gifts, no? Nagagawa natin ng mahusay, effectively, yung mga bagay na ipinagkaloob sa atin, nagiging effective tayo. Kaya nga napakahalaga na discover natin yung mga spiritual gifts natin. Sapagkat sa ganoong paraan, tayo magiging epektibo. Kaya hindi rin, although ang pangangaral ng ebanghelyo, mayroon talagang mga evangelist. Alam natin yan. One of the remaining gifts sa panahon natin ay yung evangelist. Although lahat tayo ay bilang isang mananampalataya, bilang isang sumampalataya at tumanggap ng ebanghelyo, lahat tayo ay mayroong obligasyon na ibahagi ito sa mga tao, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Pero magiging epektibo ito kung ang ebanghelyo na ipinangangaral natin ay pinatototohanan ng ating pamumuhay. Kaya nga, sinabi rin ni Pablo rito na sabi niya, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo. At sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin. Yun yung kanilang testimony. Ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. At kung isasum up natin ito yung love and concern para sa inyo. Sabi niya, ipinakita sa inyo dahil sa inyo. We were among you for your sake. Very effective ito. Kaya yung kapangyarihan ng Espiritu, ito yung transforming light ng every witness. Kaya sabi niya, what kind of men we prove to be among you for your sake? At sa 1 Thessalonians chapter 2, dito sa verse 4 and 6, ang sabi nila, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita yung kanilang faithfulness. Hindi gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao. Yun yung negative aspect. Kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso, yun yung motive nila. Sapagkat hindi kami nasumpungang nagsisigamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo. Ni nang balabal man ng kasakiman, saksi ang Diyos. Ni nagsisihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa mga iba man, na maaaring magsigamit kami ng kapahamalaan, gaya ng mga apostol ni Kristo. The most problem, ang pinaka nagiging problema sa pangangaral ng ebanghelyo, bagamat ito'y makapangyarihan, ito'y nawawalan ng bisa sa kawalan ng integridad ng isang nagbabahagi nito. Sa pagkakaroon niya ng ibang layunin, sa pagtataas ng kanyang sarili. At kung minsan, sa kanyang sariling kapakinabangan.
Sabi ni Pablo, hindi kami nasumpungan. Mga kapatid, napaka-makapangyarihan ng Ebanghelyo at napaka-makapangyarihan ng Espiritu Santo na nananahan sa bawat tunay na mananampalataya. Subalit, malakas din at makapangyarihan ang gawa ng laman. Kaya kung ito ang siyang mananatili sa atin, sayang, walang bunga ang ating mga pagpapagal sa pangangaral ng Ebanghelyo. At napakaganda po ng isang katunayan na tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo na nagbubunga. Sapagkat yung mga inaralan nila Pablo, ayon dito, ay sa chapter 1, sabi niya, inyong nalalaman, verse 5, ang aming ipinakita sa inyo, nakita natin yung kanilang katapatan sa Ebanghelyo at yung kanilang pagpapagal sa Ebanghelyo at yung kawalan ng sabihin natin ng motibo, bagkus ay buong pagpapakumbaba na sila ay nangaral, walang balabal man ng kasakiman, no? Ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurian. Yung iba, ito yung problema. They attract people. Ina-attract lang nila yung tao na para silang maamong tupa. Yan yung problema during that time. Meron silang, hinahanap nila yung glory ng tao. At ito yung nagiging nagtatakip. Kumbaga sa nawawala, natatakpan. Tandaan natin, trabaho po ng diablo yan. 2 Corinthians 4:4. The God of this world had blinded the minds who believes not, who cannot see the glorious gospel of Christ. Trabaho po ng diablo yan. Kaya dapat maging matalino rin tayo sa paghahayag ng Ebanghelyo. At yung mga true convert, makikita natin yung mga tunay na naliligtas at nagbubunga, makikita natin dito sa verse 6. Ang sabi rito, sila ay naging tagasunod ng Panginoon. Sabi rito sa verse 6, at kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Tingnan natin yung power of the gospel, no? Pagka talagang naligtas, kahit na sabihin natin may mga kapigatian, may kagalakan. Kaya nga sabi ni Santiago, count it all joy when you fall into diverse temptation. Sapagkat yun ang kapangyarihan ng Espiritu. Sapagkat isa sa mga bunga ng Espiritu ay kagalakan. Ibig sabihin nito yung nagiging consistent sila. Nagpapatuloy sila sa kabila ng mga kapigatian, mga pagsubok. At maganda na itong bagay na ito. Ang kanilang tinutularan ay
Hindi lang si Apostol Pablo, kundi ang maliwanag dito, ang sabi ni Pablo, at kayo'y nagsisitulad sa amin at sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita at malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Kaya yung tunay na naligtas, yung kanyang nagiging nasa ay to become like the Lord Himself. Yun yung kanyang nagiging conviction, nagiging desire. At yun ay sa tulong ng mga salita ng Diyos at sa tulong ng Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo, siya yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin upang tayo'y makalakad at makapamuhay tulad ng sa ating Panginoon. At yun yung pinakalayunin ng ating kaligtasan ayon sa Roma, Kapitulo 8. Sabi sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 29 hanggang 30, sabi niya, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalagan niya ay kanyang tinawag naman at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya at ang mga inaring ganap ay nilwalhati din naman niya. Napakaliwanag na ang layunin ng ating pagkatawag, ang layunin ng ating pagkaligtas ay maging katulad ng larawan ng kanyang anak. At hindi natin makukuha ito in our own way, in our own strength. Kahit na anong sikap natin, mapipil tayo. Subalit, kung aayaan natin na ang Espiritu Santo ang siyang sumakop sa ating buhay, mapuspos, filled with the Holy Spirit, controlled by the Holy Spirit, ito yung unti-unti na tutulong sa atin upang unti-unti tayo na maging kawangis ng Panginoon. Hindi physical appearance, kundi yung principles, yung life. At yun ay nagmumula sa kanyang mga katuruan. Kaya, ang tunay na puspos ng Espiritu ay hindi yung marami siyang alam sa salita ng Diyos. Kundi sa marami niyang alam na ito, marami na siyang nai-apply sa buhay niya. Yun yung filled with the Holy Spirit. Unti-unti tayong within natin ay sinasakop tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At yun yung submissiveness natin sa patnubay ng Espiritu Santo sa buhay natin. Kaya doon sa 1 Corinthians din, chapter 4, sabi ni Pablo, 1 Corinthians 4, verse 4, sabi niya, sapagkat wala akong nalalamang anuman labang sa aking sarili, bagamat hindi dahil dito'y inaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Hindi sa kanya ang sarili. Ngayon, kung kinukuha mo sa iyong sarili, para purihin ka ng iba, there is something wrong. Sabi niya sa
chapter 11, dito rin sa 1 Corinthians, verse 1. Sabi niya, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Sabi niya, kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Kaya napakalaga ng mga teaching. At ito yung inseparable din, the Word of God and the Holy Spirit. Hindi makakagawa ang Espiritu Santo sa buhay natin kung lack of knowledge tayo sa Word of God. At sa Philippians chapter 3, verse 17, sabi ni Pablo, Filipos chapter 3, verse 17, mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawa nakita ninyo sa akin. Kaya napakahalaga noong mga teaching sapagkat sa pamamagitan ng mga katuruan ay makikita natin ang pamumuhay na nakakalugod sa Panginoon. Kaya yun yung sinasabi natin na yung sound teaching resulting sound living. Kaya napakahalaga ng pangangaral ng salita ng Diyos. At yan yung sinasabi ni Pablo. Kung ating babalikan itong pinag-aaralan natin sa Thessalonians. Kapag inaral natin ang Ebanghelyo sa patnubay ng Espiritu Santo at ng ating pamumuhay na binago ng Diyos, ito'y nagkakaroon ng bunga. At ang bunga na ito ay nagiging example din sa iba. Kaya nga sabi sa verse 8, sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon. Hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako, ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos, ano pat kami wala nang kailangan magsabi panang anuman. Kapag yung pundasyon ay maganda, matibay, nakasentro sa Ebanghelyo at kay Kristo, sa kanyang mga katuruan, ito ay nagbubunga. Ito ay nagiging pagpapala, hindi lamang sa ating buhay, kundi sa iba. Nagiging example. Sabi nga doon sa Filipos 2:15, sabi rito, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Nagiging halimbawa tayo sa ating paglilingkod, sa ating pamumuhay, sa ating mga pagpapasya, sa ating mga desisyon, sa ating mga ginagawa, sa ating mga pagpili. Napakahalaga nito, nagiging liwanag tayo tulad ng mga taga-Tesalonika. At nakita natin ang kanilang pananampalataya ay kumalat, na ibahagi sa iba. Sapagkat yung
transformed life is very powerful testimony. Yung binagong buhay. Kaya napakahalaga nun. At dito sa Thessalonica, napakalaki ng transform life nila. Dati sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi rito, verse 9, sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paanong nangapasok kami sa inyo at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Mga kapatid, alam natin kung ano ang ibig sabihin ng idolatry. Ang idolatry, hindi lamang ito sumasamba sa larawan. Ang idolatry ay ang pagpapahalaga sa mga bagay-bagay sa mundong ito ng higit sa ating Panginoong Diyos. Ang mga taga-Thessalonica, mula sa mga Diyos-Diyosan, sila'y naglingkod sa Diyos na buhay. Kaya alam niyo yung paglilingkod napakahalaga. Kaya yung mga modern idols, no, sa buhay natin, kailangan yan ay maalis natin. Hindi lang tayo kailangan tumalikod sa kasalanan, kundi tayo ay maging aktibo sa paglilingkod sa Diyos. Gawa 14:15. Sinasabi rito sa Gawa 14:15. Sabi niya, at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kaming mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo at nagdadala ng mabubuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at lupa at ng dagat at ng lahat ng sa mga yaon. Kaya dito ay maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo na napakahalaga na ang ating buhay, bagamat tayo ay mga tao lang din, subalit sa kapangyarihan ng Espiritu, maaari tayong maglingkod sa buhay na Diyos. Sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi na lang tayo tinubos sa ating kasalanan. Hindi lang na tayo binago, kundi ang importante tayo ay maglingkod. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Mahalaga na ang bawat tunay na Kristiyano na lumalago ay actively na serve God. At kahuli-hulian, makikita natin dito sa ating pinag-aaralan, una nakita natin na ang epektibong pag-evangelize ay hindi ito sa sarili natin, kundi ito ay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. At napakahalaga ng ating transformed life. Yung kapangyarihan na tayo baguhin ng Diyos. At dahil dyan, magiging mabunga ang ating pag-share ng gospel. At makikita natin sa kanila yon, yung buhay nila na inilalaan din sa Panginoon at sa paglilingkod sa Panginoon. At higit sa lahat,
sabi rito sa verse 10, in-encourage din ni Apostol Pablo ang mga taga-Thessalonica na manatiling matatag na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Sabi niya, at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit. Meaning, kailangan natin, ang paglilingkod kasi natin ay mayroong reward. Yun ang isang bagay na katotohanan pagdating ng Panginoon. Secondly, kailangan natin na gugulin o samantalahin ang panahon to evangelize. Lalo na yung mga loved ones natin sapagkat darating ang Panginoon. At pangatlo, makikita natin na sa pagdating ng Panginoon, ahanguin niya na tayo dito sa parusa, sa galit na darating. Ibig sabihin, hindi natin mararanasan. Kaya napakalaga rin na sa ating paglilingkod ay samantalain natin ang mga opportunity. Nakita natin ang ating mga pinag-aralan. Una, nakita natin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ay wag natin itong takpan, no? Wag natin itong hayaan na dumilim dahil sa mga maling aral, dahil sa pagtuturo ng mga do's and don'ts sa mga aral ng tao, sa karunungan ng tao. Kundi, hayaan natin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Purely, share natin ang gospel. With passion, with love, with sincerity. At naniniwala ako na magiging mabunga. Pero kung ang pangaral natin ay mayroong ibang layunin at gusto lang nating mapapurihan tayo, sayang. Wala, sabi ni Pablo doon sa unang Korinto 2:6. Wala. Walang magiging bunga. Pangalawa, nakita natin na dahil purely gospel, ang pundasyon nila ay kay Kristo, sila ay they imitate Christ. They follow Christ. Discipleship. Sila ay naging disciple. Sila ay naglingkod. Nakita natin na naging effective din sila. Naging model sila. Naging halimbawa sila sa iba. At higit sa lahat, nakita natin na mula sa paglilingkod nila sa mga Diyos-Diyosan, sila ay actively na naglingkod sa buhay ng Diyos. At sinasamantala nila ang bawat sandali sapagkat alam nila na darating ang Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa ay magdala ito ng challenge sa atin, and hindi lang challenge, ng pagninilay-nilay. Tingnan natin, paano ba tayo nag-share ng gospel? Meron na ba tayo naging mga bunga? Nawa ay maging fruitful tayo lahat sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga Kristiyano na nagbubunga. Kaya ulitin ko, pabasahin ko uli yung pinaka-main text natin sa verse 5. Sabi niya, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo. At sa lubos na katiwasayan, yung assurance na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin. Yung kanilang life.
ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. For their sake. Sila'y nag-suffer, sila'y nagtiis for their sake. At nakita natin na naging mabunga ito. Kita natin yung tunay na kaligtasan nila ay nagbigay ito ng kagalakan. Katunayan ng Espiritu Santo itinanggap nila yung transformed life from serving idols to serving God. Nawa ang bawat isa sa atin ay tunay na masumpungan din ng Diyos na actively na naglilingkod sa Kanya. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sapagkat ipinakita mo po sa amin ang mabunga na pag-iebanghelyo. Nawa po ang bawat isa po sa amin ay tunay na maging mabunga sa aming Christian life, sa aming paglilingkod. Away, marami pa pong mga kaluluwa ang aming maidala sa iyong paanan sa pamamagitan ng makapangyarihang mensahe, ang Ebanghelyo. Dalangin po namin na naway patuloy na ang Espiritu Santo ang siyang gumawa sa aming mga buhay, ang siyang gumawa sa aming kalagitnaan bilang isang iglesia, upang ang aming iglesia ay maging mabunga sa pangangaral ng magandang balita. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat isa. Ang lahat po ng ito ay aming samad dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sige po, at binabalik ko na po sa ating MC kung meron po tayong mga katanungan, ay welcome po yung ating mga katanungan. Sige po mga kapatid, ngayon po ay nasa dako po tayo ng ating pong question and answer. Katulad po ng nabanggit po ng kapatid ay mag-open na lamang po tayo ng ating pong mic para po sa ating pong mga katanungan po. Sige po mga kapatid. Meron po ba tayong mga tanong mga kapatid? Pasuyo ko na din po kung sakaling may mga tanong din po sa ating pong live. At kung mangyari sa mga di po makapag-open ng mic ay meron naman po tayong chat po. Sakali po na may mga katanungan po. Po, last call po mga kapatid, kung may mga tanong po. Marahil po ang ating pong silence ay nangangahulugan po na atin po na maliwanag po na nakuha po ang mensahe po na atin pong napakinggan at nawa patuloy na tayo po ay mag-aral, magbasa po ng salita po ng Diyos upang makapagpatuloy po sa ganito pong pag-aaral po. Purihin po ang Diyos sa ating pong naging pag-aaral po ng salita po ng Diyos, maging sa kapatid po na ginamit. At para po sa atin pong pangwakas na pananalangin, kausapin po natin si Brother John para pangunahan po tayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Manamin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Tuloy po na nagpapasalamat po kami sa oras po na ipinagkaloob po ninyo sa aming pong Bible study. Salamat po sa mga kapatid na nakapag-join at sa lahat po na nakapanood po sa live at makakapanood. Tuloy po, Ama, ang banal na Espiritu ang tumulong po sa amin sa aming napakinggan at sa makakapakinig po
Salamat din po sa inyo pong anak na ginamit, nagdala po ng inyong pong mensahe po sa amin. Tunay nawa ang bawat isa po sa amin ay maging mabunga sa pagdadala po ng kaluluwa sa inyong pong banal na harapan sa pamamagitan po pagbabahagi po mabuting balita ng kaligtasan, ng ebanghelyo, ano ang ginawa po ninyo, ang ginawa ng aming Panginoong Hesus ay amin pong ipakita, share sa pamamagitan po ng inyong pong mga salita. At ganoon din po, patuloy po ang aming pong mga motibo ay patuloy po na pangunahan din po ninyo sa gawain po nito. Tuloy salamat po, Ama, at ganoon din po sa amin pong pagpapatuloy sa pag-aaral po ng tulad po ng Thessalonica. Kaya rin po ang patuloy po na manguna po sa bawat isa po sa amin. Tuloy din po na bigyan po ng motive din po na mag-aral, ang mga personal na pagbabasa, at patuloy po na pakikinig. Salamat din po sa gabi po na ito at patuloy sa inyo po na pinagkakatiwala, maging sa lahat po ng mga kapatiran at sa gabi pong natitira po sa mga oras po ng mga sumusunod. At muli, Ama, ang lahat po ng ito ay amin pong idinadalangin sa matamis na pangalan lang po ng pong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Gandang gabi po mga kapatid. Thank you po at God bless po. Good evening po at salamat po sa atin. See you all on Sunday. Good evening po. God bless po.